Jojers, it's me, it's Jeremy. Welcome to my channel, and we have safely arrived here in Lisbon. It's about a half an hour ride from the airport to our hotel, and excited kami parehong kumain kasi nga we've heard so many good things about Lisbon. Pareho namin first time dito, so we're Lisbon virgins, no more. Masaya yung isang bata kasi sa labas ng hotel namin, may Starbucks. Obrigado, thank you. It's another one. So this is our hotel. So na-chepuhan namin last day ng Pride dito sa Lisbon. Ang saya. Ang daming mga ano. Maganda yung weather, no? Malamig. Sakto pala yung suot ko. Long sleeves. Ngayon lang makakita ng Pride live. After so long actually. Nakakita na ako sa Australia. Ang gulo-gulo. Siyempre mas priority namin kumain. Gutom na kami. Kain muna tayo. So papunta kami ng Time Out Market. It's about 15 minutes na walk from our hotel. Alam mo, Georgios and Jervis, ang ganda ng bati sa atin, ng pag-welcome sa atin ng Lisbon. Ang ganda ng weather, tapos ang sarap maglakad, tapos may pride pa. Ayun, nakaka-overwhelm din, too much to take in, no? In just a few days. Parang feeling namin kakapusing kami. Alam mo yung mga structure nila, yung labas, yung facade na maintain nila. Pero yung loob sobrang modern, saka sobrang posh. Spell mo nga yung facade tsaka yung posh. Hindi basta yung harapan, saka yung loob. So just arrived Time Out Market. Kala namin sarado. Puro sarado kasi yung stall sa labas. Ang laki nito sobra. OA. So bili tayo agad ng merch. Nagko-collect tayo ng apron. Rocateria tayo. Tapos si John sa kabila. Get it the galhofa? Yeah. 3 croquettes, right? Yeah. Traditional beef, tuna, goat cheese. Yeah. It comes to the drink? Yeah. Homemade iced tea. That's it? That's it. Goal ko every country na ma-visit ko, makapag-collect ako ng apron. And talaga ang ganda ng welcome sa amin. Kasi usually nahihirapan kami maghanap ng apron. Pero ito, my very first purchase in Lisbon is an apron. Inuna ko pa nga ito kaysa unahin yung Kasi gutom. Lisbon is apron. Okay. Busog na yan Busog na yan, tapos ganun pa rin yung chika mo. Apron is Lisbon. It is day 2 here in Portugal, in Lisbon, and pupunta kami ngayon ng Fatima. Ano meron sa Fatima? Simbahan. Di ba natin yung ano? Walang kwenta-kwenta to mag-vlog Yung di ba may 2 bata o 3 bata na nagpakita dun si Fatima? Ito yung view namin. So right behind me, it's called, inadaanan natin kahapon, Elevador Santa Justa, or Santa Justa lift in English. So pipila ka dyan para merong kang view ng Santa Justa. Ang dami yung bibilan dito ng pastel din ata.
yung egg tart nila. Marami din And- nata. Nasa likod. Pag nasobrahan ka, natatay ka na. So this is the bacalao. Yung fish nila. The local fish source here in Portugal. And ito naman yung bifanas. Basically beef sandwich. So after lunch, we took the Bolt, tapos magbabas kami dito sa Oriente. Oriente. And then it's about an hour and ilang What oras? time ng 1 p.m.? 1 hour and a half. 1 hour and a half. 1 hour 20. 1 hour 20 to Fatima from the bus station dito sa Yeah. Oriente. Ayan. So dahil na-late nga kami sa 12:30 namin dun sa Oriente, we have to transfer to second parang largest bus station dito sa Portugal, which is in Sete Rios. Sete Rios, yes. So like 15 minutes away from doon sa dati. Mabuti 1:30 yung trip namin, so makaabot kami. So around 5-minute walk siya from the bus station and mapupuntahan na natin yung Fatima Shrine. sure ka? Oo. Yun yung pangalan? Okay, sige. Ang dami in-explain ng babae. Pero Walang kumapit. yung hindi ko lang 5-minute walk. Bahala na ako. 12 yung entrance. Ilan? 12. Ay, aray. Kasi nga, Pero walang exit. Puro entrance. it signifies 12 apostles. Ay, aray. Ay, ganoon. 12 apostles. Hindi ba disciple? Disciples. Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Hindi ko rin alam. So, we just entered the reconciliation area. Dito pwede ka magpa-bless ng mga nabili mo na rosary or kung ano man na item from Fatima. Pwede mo pa-bless dito. Pwede ka rin dito mag-confess. Ayan. So, John and I are walking on the same grounds kung saan yung tatlong bata, they were tending to the sheep. Sila yung shepherd eh. And ano pangalan niya? Si Lucia, Jacinto, and another girl. Anyway, silang tatlo. They were tending to their sheep, tapos bilang nagpakita si Our Lady of Fatima sa kanila. Doon sa actual. Ayun. Na-amaze lang kasi dinidiscuss lang namin ito dati sa elementary. Sa libro ko lang siya nakikita. Sa Christian living. Tapos ngayon nandito na ako. I mean, amazing, di ba? Ang galing na meron na rin sila offering by card. Ayan o. Wala kang lusot, guys. So we're getting 10 candles dito. Yung 60, so that's 6 euros. For your birthday, ito ano ko talaga. Ang dilim. Ano yun? For your birthday, gantong kalaking kandila. Kasi you're so special to me. You're my foundation. You're my life. Love you. Kaya, mawawalan ka din ng buhay pag ito. Ang laki ng binili niyang kandila. Ayan, for perspective. Ang laki oh. It's not even half of it. Actually, it's half of it yata. Paano nilalapit? Alam ko kapag nasa simbahan, mas malapit ka sa heaven. Pero parang nasa imperno tayo ngayon. Init, grabe. Alam mo, sa mga pinaka magandang blessing na binigay sa akin ni Lord sa earth. Alam mo ano? E convosco Thank you. na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Ang dami namin pinagdasal dun sa loob eh. Pero I think the ultimate prayer
also is palakasan nyo pa po si John kasi maraming nakaasa kay John. Mga tao from his family and friends. Ayan, kailangan po si John na maging malakas kasi siya po yung nagiging pillar niya ng lahat. And palakasin niyo rin ako, Lord, kasi ako naman yung nagiging pillar niya. Ako naman yung sumusuporta sa kanya. Ayun, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So far, swerte talaga tayo, Georges, kasi nakabili na naman ako ng apron. So from time out, nakabili naman ako sa Fatima ng apron. And it's cotton 100%, sabi ni ate. Tapos nanghingi ako ng discount. Sabi niya, I can't give you a discount but I'll just give you this instead. Binigyan niya ako ng pendant ni Our Lady of Fatima. Basta na ba yun? Wait lang, pakita ko sa inyo ha. Dalawa yung binigay. One for me, one for Johnny. As also a sign of thank you rin sa pagbili ko sa store nila. Kasi parang matumal yata benta nila ngayon eh. Quick snack here at Viva Maria sa may bus station. And itong pastel de frango, chicken empanada, pastel de nata, yung soda and yung water, and itong malaking chips, 8 euros lang. Pakamura. Terminal Rodoviario. Terminal Rodoviario. Yeah. So, we are off to Bon Jardin to try their chicken. Sabi dun sa nabasa kong review kasi, mas masarap daw ng Nando's. Paborito namin Nando's. So, meaning mayroon pang kakabog. So, tignan natin kung totoo nga. Mas masarap ba ng Nando's? Bagay sa kanin, sarap. Tapos yung rice niya parang may liver. May liver yung rice niya. So nabigyan ng lalim yung kanin. Sakto yung alat ng chicken. Kung hindi mo sasabayan ng sidings, maalat siya. Pero kung sabayan mo ng salad or ng rice, may even out yung alat, mababalance. Balance yung lasa. Mas masarap na din Nando's. And to think wala pa tong sauce. Bakit walang sauce? Sinabi mo na eh. That was so good, Georges and Jerry Bears. I mean, ramdam mo talaga na since 1950 sila kasi parang tried and tested na yung recipe nila lalo sa chicken. And speaking of recipe, pag tinignan mo yung menu nila, hindi nga naka-highlight dun yung chicken, pero yun yung lagi nilang in-order. So meaning talagang kilala sila for that. As in, it's like hidden in plain sight. Yung pag in-order mo yung andun lang siya, spit roasted chicken, andun lang. So parang mga nasa 17 euros lang. Tapos pag total na binayaran namin lahat-lahat, parang 29 euros, almost 30 euros. Magkano yun? 650. Less than 2,000 pesos. Busog ka na. Ayun, so punta kayo dyan sa Bon Jardin kung gusto nyo ng sobrang solid na spit roasted chicken. That was muito bom or very good. Pwede mo rin sabihin delicioso. Delicioso. Yan, muito bom. Pag nasobrang ka ng kain, pag jumebs ka mamaya, muito bol. Masarap maglakad-lakad dito sa gabi kasi ang daming gwapo. Ang daming lahi na mga may itsura talaga. Talagang ang daming talagang mapapagpilian. Charot. Alam mo, na-expect ko sabihin mo, ang ganda ng mga tanaw, ang ganda ng streets. Wow. Lalaki talaga. Galing. Husay. It is day 3 here in Lisbon and city tour kami. Tignan namin kung ano yung mga. Kakain muna kayong bifanas, gutom na. Tapos, syempre magkakape siya as usual. Ayan. Pepe. Ayan, dito sa Lisbon, pag sinabing mga 300 meters away lang, ingat ka kasi minsan, patibong kasi baka may ganyan, no? May mga hagdan galore. Yung 7 minutes ka, di ba? Parang hingal na hingal ka. Kasi,
Kasi nga, may hagdanan. Saka, bago ka makarating, Portugal. Yan, very good. Eh wait, mali yung map. Ano na nga? Itagada-ulo. Tsagain talaga. Parang sa pagpila mo sa mga rides, sa mga roller coaster, sa mga theme park, ito naman yung thrill namin, yung pagkain. Yan. Worth it naman yung pila ng 30 minutes. Masarap siya. Parang 11.50 lang yung tatlong in-order namin. That's Bifana with Kehoe, which is 5 euros. And then yung chicken, and then yung carne asada. Roughly around 600 plus pesos. So we got our coffee, and masama man sa loob ko na kumbaga fast food coffee yung kinuha namin. Eh dun siya happy eh. Ayan. So yeah, wala siya ibang kapeng iniinom. Ako naman, gusto ko yung mga local coffee talaga sa bawat bansang pupuntahan. Kaya ka nga nag-travel para matikman mo yung local coffee. Ayaw niya. Anyway, ayun. So naghahanap kami ngayon ng donut. Ibang local ang tikman na. Yan. Ito, pasteleria dito sa Portugal, sa Lisbon. Itong Casa Brasileira. Ayan. Ang daming tao. Lipat kami sa Mantequilla. Mantigat. O basta doon. So we're in Mantigaria, and we're gonna get some pastel de nata, of course. So since Lisbon is a coastal town, talagang negosyo nila dito ang mga canning and specifically sardines. So isa to sa mga napakaraming shops na makikita niyo dito. Sobrang colorful, very quaint. Ayan. No bones, no skin. Kakainin mo na lang diretso. Pwede mo ilagay sa toast. Pwede nga isabay sa kanin eh. Hindi ako masardinas per se. Hindi ako sanay sa kumain ng fish. Pero sarap nito. Parang etong klaseng sardines ito is an exemption dun sa hindi ko pagkain ng sardinas. Parang ang magiging dilemma mo dito, bubuksan ko ba yung lata? Kasi ang ganda ng lata, parang ang sarap i-display. Pero at the same time, bubuksan mo talaga kasi ang sarap naman ng laman. Diba? Parang puti ko naman dito. Ano mo, ang dami namin nakita mga stopover going to our first iconic landmark na pupuntahan. Nakita namin yung Crush Donuts and then itong sardinas shop na to. So I think babalik talaga ng Lisbon, no? Kasi ang daming pwedeng puntahan, ang daming pwedeng kainan, ang daming mga landmarks na pwedeng puntahan, ang bisitahin. Kulang nga isang linggo dito. So where are we going? Saan ba? Timbahan. Santa Maria. Santa Maria de Novella. Uy, iba yun. Sa Italy yun. Santa Maria Mayor, Lisboa. Galing ng Google. Welcome to Santa Maria Mayor de Lisboa. Santa Maria Mayor de Lisboa. So may entrance na 7 euros each. Para sa simbahan, I mean, who would do that? Pero syempre, baka para tulong, sa well, maintenance. pwede naman. Pwede. Pero Donation is your salvation. yeah. But naman sa ibang mga cathedral, wala namang ganun. But yung mga tao, kasi feeling ko pag may ganun, feeling ko mas nagkukusa yung mga tao kapag hindi mo sila Binigyan ng pino-force. presyo. Oo.
natutuwa siya kasi for some siguro you think na it adds character. For some pwedeng dudumihan, pwedeng madumi. Diba? Medyo cool din. Ito may pa ganyan, no? Jesus was Palestinian. So after St. George, meron pa tayong akita na isa, okay? Wala na. Ganda dito, sobrang sariwa ng hangin. Sobrang tahimik, naririnig mo yung mga ibon. Ito yung worth it. Kanina kasi, Diyos ko, 7 euro tapos wala ka nang makikita sa loob. Ano na yun? Oh, ito may view, ang ganda oh. Dito ka magdasal. Narinig agad ni Lord sa taas nito. We are once again falling in line for food. This time for dinner, we're having Pinocchio. Ito yung sinuggest. Humahaba yung ilong nung isda pag nagsisinungan. So dito, yun yung sinuggest sa amin kanina nung nagtitinda ng sardinas dun sa pinagbilan namin kanina. So pagdating mo pa lang, you're greeted with olives that aren't pitted, as in ano lang siya, marinated olive oil and some herbs, and then may bread din para yun ang starter. It is day 3. Tama ba? Day 3? Day 3 or 4? Oh, this day 4 here in Lisbon, and we're just gonna go around. Di na namin i-stress yung sarili namin. Fit check. Fit check. So we are walking towards Cervejeria Ramiro. Highly recommended by my friends and also by the locals here. Ang galing na naka-separate yung Ramiro Lounge. Talagang hindi may estorbo yung kain ng mga tao na makikita lang yung naghihintay. Muito bom. Everything's muito bom. Sobrang solid no experience sa Cervejeria Ramiro. From the bread, from the starter pa lang, yung bread, it was served hot, like it was fresh out of the oven. Tapos sobrang generous nung ni-smear nila na butter. Ang sarap. Yung pa lang parang pwede na tayo, sulit na eh. Bread pa lang eh, no? Magtaan na kami. Kakancel na ng order. Oo. Tapos, Pero nararamdaman ako. so next up is Crush. And this is it, Jerjus and Jerber. Sana po nag-enjoy kayo. Ba't kaya siya masaya? I hope you enjoyed our Lisbon trip as much as we did. Always remember, this is Jeremy. The more you eat, The more you love. Obrigado, Lisbon.